Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa atin pong mga pilgrims, mga bisita, welcome po. You are so blessed kasi you are loudly welcomed, ha? Talagang may nagsisisigaw pa sa inyo just to welcome you, to this parish. Ngayong linggo, ang ating liturgy, parang kinukumusta tayo kung paano kaya tayo bilang mga tagapamuno or paano kaya tayo pumili ng maayos na tagapamuno. Alam po ninyo, ako'y nag-aral sa seminaryo mula high school. I think when I entered the seminary, I was 12 or 13. And to tell you frankly and honestly, 30 kami nag-start. Nag-graduate kami 16. And sa 16 na iyon, ako ang pinakabobo. Totoo yon. Ako yung pinakabobo. Every year, mula nung pumasok ako, palagi akong on probation. Yung sinasabi, pag hindi ka nag-improve next year, we will send you out. Subalit ako'y nag-improve. Palagi, every year. Kung nung first year ko, ang grade ko ay 75, second year, 76. Third year, 77. Fourth year, 79. So, nakagraduate po ako sa seminary na on probation yung condition sa pag-aaral ko. Estado ko sa seminaryo. And there's this one thing that I realized sa mga formators ko. Yung talagang binibigyan ka ng chance and binibigyan ka ng panahon o paraan, gumagawa sila ng paraan how to motivate a student or a seminarian. There was this time na may teacher ako, pare. Tapos yung assignment namin was to look for a short story and then to summarize it. I just realized it now na parang ginagago kami ng formator na yun. Kasi short story na nga siya, paiksiin mo pa. Di ba? Parang redundant. Anyway, sa class na iyon, kahit may pinakamatalino, nasurpresa ko dahil during that time, ako yung pinakamataas yung grade. Only to realize na yung tiningnan niya pala ay hindi yung grammar mo, hindi yung tiningnan niya ay yung effort ko. Dahil nakita niya na nag-effort talaga ako. And from that moment on, I was really motivated to do well sa buhay. I'm telling you this story kasi ito ay isang katangian ng isang mabuting pastol. Isang mabuting pastol. Yung talagang titingnan mo yung bata kung paano mo matutulungan. Hindi kung paano mo siya makikick out. Kung paano mo siya mahuhubog ng maayos. Paano mahuhubog ng maayos. At ngayong araw, ang ating liturhiya ay binibigyan po tayo ng modelo. Ang ating ultimate model na pastol ay walang iba kundi si Jesus. At ang image na binibigay sa atin is that siya po yung gate, yung pintuan. Alam po ninyo yung mga buhay ng pastol, mayroon po paggabi, mayroon silang bakuran. Tapos sa dulo ay may pintuan na parang 1 meter, 2 meters. Tapos doon natutulog ang pastol. Nang ibig sabihin, kung mayroon mang pumasok, dadaan muna sa kanya. Kung mayroon mang hayop, siya muna mauuna bago yung mga pastol. A good quality of a leader, dapat present palagi. Alam niyo, itong rector ko, ito rin yung nagturo sa akin. One time I was assigned in a very poor parish. Sabi ko, Father, anong gagawin ko? Di ko alam ang gagawin. Alam niyo, sabi niya, it's very simple, sabi niya. You just have to be with them, to live with them, and that's it. Be good to them. That's it. Simple formula. Presence. Presence. And being the gate, ibig mong sabihin, talagang present kasi nasa unahan ka, nasa harapan. Ngayon, ang ibang leaders natin, pinapauna muna yung sundalo. Di ba? Kayo na muna. Magkagulo na muna kayo. Kahit maraming mamatay dyan, kayo na muna.
nasa dulo yung, yung leader. Si Jesus iba. Ako'y nauuna. Ako ang mauuna. I will sacrifice myself for you. In fact, He did it. Di ba? Ginawa po niya. And this is one thing that I think we should value and we should bear in mind na bilang mga, alam ko namang may mga taong pinagkatiwala sa atin to be a good leader, to take good care of them. Ito po ay isang mahalagang katangian ng isang mabuting pastor. Tanungin natin sarili natin, ako kaya ngayon, ako kaya ay mabuting pastor? O ako kaya ngayon, ako kaya ay mabuting tagasunod sa mga utos ng pastor? Kung wala po tayong mahanap na leader o di natin alam ang katangian ng leader, good leader, ngayon ang ating liturgy ay hinihikayat po tayong tingnan at pinapaalam po sa atin na si Jesus ang pinakamabuting pastol sa lahat.